Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amber from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 1 to 15. Umpisahan natin. Siyempre, meron tayong 11th portal this September 2025. Sabihin ko lang muna is yung 1 to 15. September 1, meron tayong Saturn in Pisces. Ito yung magkakaroon ng mga spiritual discipline or magkiting ka na about the upgrade sa sarili mo. No? Magkakaroon ka kasi ng mga realization. Yan, sa mga dati, may mga ini-ignore ka na situation, may mga inaabot ka na situation. Maraming klase yun. No, it's time to deal sa part na yun. Ano? Ito rin yung time to set boundaries. Siyempre, protect your energy sa paligid mo na di maganda. Harapin mo yung mga ito or solusyonan para sa pagpasok ng new situation into your life. Halimbawa, ano mga dapat ina-avoid mo ba in the past? Halimbawa, dati, hindi ka nagsisikap mag-ipon ng pera or may mga sitwasyon na binabaliwala mo lang, nananahimik ka, hindi ka nagsasalita, mga ganun. Yan, magkakaroon ka ng thinking about doon. And meron tayong Mercury enter into Virgo. Ay, happy birthday pala sa mga Virgo. Belated happy birthday and advance sa mga Virgo. Yan. Happy birthday sa inyo. Wish you all the bless in life. Palagi lang kayo mag-have faith, no? And syempre, Mercury enter into Virgo, the time to think to the future. Makakaisip ka na sa future, gusto ko na, ganito na gagawin ko. Mag-iipon na ako, ganyan. Ito yung mga sitwasyon na need to clarities. No, may mga need na i-clarity. Ito yung magkakaroon ka ng mga tanong. Pwede magtatanong ka sa sarili mo, kung ano yung mga dapat na clarity, ano yung mga dapat mong gawin, bakit ko to hindi ginawa noon, bakit dapat ganun, may mga ganun sitwasyon. Magtiting ka na about the clarity in life. Ganyan. Siyempre, meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito yung sa breakthrough day. No? Ibig sabihin, is may mga blessings from taas na darating sa buhay mo. May mga blessing na darating o kaya magkakaroon ng mga level up sa'yo. Yan, magkaka-thinking ka na, diba, nandito si Kendall, magkakaroon ka na ng enlightenment. Ganyan. Papakita niya sa'yo yung sign. No, pwedeng sa panaginip, pwede by the numbers, 111, 222, 333, 444, mga ganyan. Bibigyan ka niya ng sign, no, to enlighten. In any situation, yan, may mga blessing na galing sa taas, basta't mag-trust ka lang sa taas, sa intuition mo, syempre. And syempre, meron tayong, anak, wag kayo dyan sa nasa ko na naman ulo ko to, ang atong batang to. Meron tayo, September 7. Oh, hindi pwede yan. Ito, delikado na naman to. Dami Meron tayo September 7. Ito is a full moon. No? Ito yung tinatawag na corn moon or the harvest. Pero, mas mapapansin mo siya kasi red kasi siya. Sa iba kasi, almost sasabihin nila na this is a blood moon, no? Yun, dahil sa lunar eclipse, kaya nagiging ganun yung situation niya, or yung tawag ng iba, kasi mapula siya, no? Dahil sa lunar eclipse, or either na ikaw magkakaroon ng mga chaos, dahil meron tayong lunar eclipse, tsaka meron tayong solar eclipse. Isa yon, either magkakaroon ka ng chaos o hindi. Kasi dalawa yung eclipse natin. Sana walang chaos, di ba? Siyempre, masarap yung walang chaos. Pero, yun nga, stay away ka na lang sa mga sa mga chaos, pwede makapagpa-trigger sa'yo, makapagpainis sa'yo, ganyan. Umiwas ka na lang sa kanya. At saka, siyempre, pag-iiwasan mo yun, hindi ka magkakaroon ng chaos. Kasi, pagka hinarap mo siya, siyempre, tataas yung emotion mo, di ba? Sabi ko nga dati na, if the emotions is high, intelligence is low. Ibig sabihin, pag tumaas yung emotions mo, pwede siyang mauwi sa chaos. Pero naman, syempre, hindi naman sinasabi na lahat ng chaos is pwede mong malakpasan. Yung mga chaos kasi na ibibigay talaga sa kanya, sa iyo mismo, totally, ni universe kasi, para ma-enlighten ka in life. Para magkaroon ka ng clarity in life, di ba? Para magkaroon ka ng, or para magkaroon ka ng action. Isa rin yun, no? Ibibigay sa iyo yun. No? Yan ang nakikita ko dito. Kaya, mag-boundaries ka na lang. O kaya,
i-release mo yung mas more ka maging patient, i-release mo na lang sila kung kinakailangan. Kung may mga time na kailangan umiyak ka para ma-release mo din yung nararamdaman mo. Siguro kung may mga time kayo, pwede kayong pumunta sa mga tubig. Tubig, huwag lang kayo tatalon, dagat, ilog, kung ano man yan. Pwede naman kung wala kayong time, pwede yung paliliguan nyo is lalagyan nyo siya ng asin. Hindi iodized, asin, sea salt mismo ha. Yun. Meron tayong September 9. Di sa 9-9, 9, di ba? September is sa 9. Di sa 9-9. Sa astrology kasi, ito is moon in Aries. Pero sa numerology, di ba bulol ang ate mo? Bulol. Hayaan nyo na, bulol. Is 9-9 kasi is the biggest number. Ibig sabihin, it is a powerful when it comes to a new lessons in life. Na makukuha mo. Ito yung magkakaroon ka ng asking for yourself about the collaboration o may mag-a-ask sa'yo, partnership, ganyan. May mga ganong sitwasyon na mangyayari or maybe need to find some balance sa ibang aspeto ng buhay mo. Makukuha mo yon sa pagkakaroon mo ng pagkakaisa or something harmony into yourself. And this portal kasi, September 9, is sinasabi din na kailangan mong mag-search ng someone with the same page. Ibig sabihin, same thinking, same idea, ganyan. Pero mag-trust ka pa rin, di ba? Mag-going toward ka to your manifestation. Ito rin yung time for completion. May mga dapat, ibig sabihin completion is may mga, anak, pinupo mo si mami, may mga dapat na tapusin o may mga dapat na i-let go na situation, sa iba sa inyo. Or may mga you need to cutting the cord. Yan, may mga dapat na kayo ikat, may mga dapat na kayo ganun, may mga ganun sitwasyon. Also, the 9-9 is good siya for investment. Kung may mga ilo-launch kayo or may mga ilalabas kayo na something, new product, new idea, i-pursue nyo yun. Kasi 9-9 is a good, sa September 9-9, 9-9 kayo maglabas. Yung mga ganun sitwasyon. Kasi this is a big number or the biggest number portal. 9-9 siya. Diba? And then, syempre, meron tayong Moon in Gemini. It happens sa 14 at saka si 15. Syempre. Ito yung magkakaroon ka na sa sarili mo ng mga bagong chapter in life. Yan, mag-iisip ka na. Kung pwede mag-level up ka, ganyan, or magkakaroon ka ng reviewing from the past situation, dati ganito ako and this time, kailangan ko nang mag-move to my next level. Mga ganun sitwasyon. Magkakaroon ka ng thinking about dun sa sitwasyon na yun. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, the first is you have a clarity, ay realization, di ba? Second is the clarity, di ba? Nagkakaroon ka na rin ng mga, this a breakthrough, kumbaga magkakaroon ng mga developing when it comes to yourself. And syempre, is sa pag-iwas sa mga chaos, and then also the collaboration and partnership and investing to yourself. And then this time, di ba, 14 into 15 is to review something from the past, review and refine. Review and refine the situation. And then, mag-go ka to your next chapter. Magiging good yun. And someone is behaving stupidly. Ba yan? Sino yan? Sabihin is we have the bind, kung ano man nabasa nyo dyan, bubita ang atin nyo. Seek out information that will help you. Yan, may mga bagay. Pwedeng sa Turkey to ha. Pwedeng sa Turkey to na naghahanap siya ng butas sa'yo o nagkinagahanapan ka niya ng pwede niya ikisira mo. Mga ganyang sitwasyon. Pero sa iba naman sa inyo, this enlightened, you will be show the way. Pwede rin na ipapakita sa'yo. Tulad sabi ko, di ba, there's a chaos. Ganyan, di ba? Pwedeng ito yung ipapakita sa iyo ng universe na kahit umiwas ka sa chaos, ipapakita sa iyo kung sino yung mga totoong tao na nakakasalamuha mo, kung ano yung totoo nilang pag-uugali. At syempre, with this candle, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng enlighten at magsisik in ka dun sa mga information na pwede makatulong sa iyo. Pwede maghahanap ka ng mga solutions in life, mahanapan mo ng mga paraan, manyan, kung ano man yung sitwasyon na yan. Marami ba kayong daga sa bahay? And we have the May. Meron tayong May. May kasi is 5 minutes.
5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 months, or nakaraang May, or this coming May, no? Yan. Maaring May is also by birthday nakakilala mo is May. Maari din na May is there something happen na nag-go to the flow ka, naging okay lang, naging balance, or naging calm, ganyan. Also, pwede rin na May is magkakaroon ka ng vacation, no? Maybe you're thinking about vacation when it comes to Sakura, may mga bulaklak, ganyan, or by Japan, o ano pa ba yung mga US, may Sakura di ba sa US? Kung ano man yan, no? Baka magkakaroon ka ng mga vacation, or maaaring pupunta ka sa mga beach, ilog, something ganyan. Kung nakikita sa inyo. Kung ano man yung May na yan sa'yo. Oy, financial gain usually coming from something you did in the past. Okay, merong financial gain, ano, kung ano yung tataan niya, palagi yan naman tatandaan, di ba? Palagi ko naman sinasabi kung ano yung pinunla mo, yun ang aanihin mo. Di ba? Yan, magkakaroon daw ng ganyan. Hard work ahead. Uy, mukhang pwedeng si Turkey is may ginagawa sa sayong may tinatrabaho siya na something bad sa'yo, or pwede rin naman, if you want a financial gain, is this is the time to change with the May, kasi yan, di ba nag-ano siya, tumutubo yung mga sakura, o yung cherry blossom, di ba? It's a time to give an hard work para magkaroon ka ng financial gain. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Magkakaroon na ng clarity sa iyo, or need na ng clarity. Siyempre, reminder ko lang, this is the last month of our manifestation, no? Meron tayong June, 'di ba sabi ko 4 months manifestation ang meron? June, July, August, September. Ito na yung month na last month na to. Ibig sabihin is kailangan niyo nang magkaroon ng clarity totally, mag-next to the chapter kayo, and then by the October is your planning. 'Di ba? Pag nagkaroon ka ng clarity this time, September, October is a planning, and then action going toward to November. October, November, tama. Yun. Yan, may mga gagawin ka daw, or you need, siguro may mga gagawin kang bibigyan mo ng effort and hard work this time, or maghahanap ka ng mga aayusin, kukumpunihin, gagawin, aaksyonan, susolusyonan, i-develop, may mga ganang sitwasyon. Ito na nga. New home, new attitude. Yan. Maari din sa iba sa inyo is, yun na nga, pagkukumpuni ng mga bagay-bagay. Maari may mga maglilinis-linis kayo ng situation dahil because of the portal din, clarity, diba? And then, iba rin sa inyo is maari magtatapon na kayo ng mga hindi kailangan sa bahay, or need na, no, para dumating yung blessing sa inyo, no? Or handin yung situation na magpapagawa kayo ng bahay, mag-aayos ng bahay, or may mga situation na pabaguhin when it comes to yourself. Kasi nandito rin si attitude, no? Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Baka bibili kayo ng walis. Protect from a negative forces beyond your control. Ibig sabihin, the cobweb is may pumoprotekta sa'yo. And also, dito, kasi si spider kasi ito, siguro dito yung sitwasyon na you want to protect someone. Pwedeng a family, pwedeng work mo, or pwede rin na protect your finances, no? Sa iba sa inyo. Syempre, with the turkey kasi, protect ka ng mga negative. Protected ka ng taas from a negativity, no? Dito. Yung mga tao na may mga tao na ayaw sa'yo na poprotektahan ka nila. Siyempre, you protect someone din. So, nakikita ko dito sa'yo. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Virgo. Ay ko, anak. Ito. Teka lang. Bakit po? Ano po yun? Bakit? Ano po to? Universe. Sabi ko na nga, be. Yun na nga ang sagot. Nasa isip ko na to eh.
Ang energy mo is meron ka mga i-delay na situation. Sabi ko sa'yo, dito ko eh. Ayan o, kaya pala walang laman yung table. Mga i-delay o may mga delay situation o i-delay na situation, mga ganyan. May mga may mga a-actionan ka na pwedeng magkaroon ng distraction. Ganyan. Pwedeng may gagambala doon or pwedeng may mga dapat pang o may mga uunahin ka pa doon sa a-actionan mo na yon. Ganyan. Sa iba naman is energy mo, may uulitin ka raw eh. Pwedeng may nagawa o may nangyari in the past na pwedeng maulit this time sa iba sa inyo or uulitin mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Dito, sa iba, sana hindi kayo. Malo-loss of control kayo. Energy also is a loss of control. Sana walang bad luck. Sana walang ganon. No? Walang ganon. Pero actionan mo siya. No? Kasi nasa sa'yo daw to. Kumbaga, wag ka na magpaliban. May mga sitwasyon na kasi na kailangang i-change. May mga sitwasyon na kailangang i-end. May mga sitwasyon na kailangan ng umpisahan. No? Andito rin yung sitwasyon na may ino-offer sa'yo sa universe o may i-offer sa'yo sa universe na pwedeng mag-iisip ka, dapat ko ma-actionan or hindi. May mga ganong sitwasyon. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? Yan nakikita ko sa yung energy. Gagawin, hindi gagawin. May mga ganong thinking. Anong parating kay Virgo? Anong parating kay Virgo, universe? Siyempre, dito sa sitwasyon, sana walang magkaroon ng kaguluhan. Or pwede rin na may mga bagay na pinipigilan mong baguhin. Kumbaga may nagkakaroon ng changes pero nilalabanan mo siya. Pwedeng ganon. Pwedeng na setback ka in your situation. Ganyan. Pwedeng ganon. Ano ito, universe? Anong ibig sabihin? Okay, parating. Ang hiling mo talaga magganito kahit kailan. Isolate. Mahilig ka mag-isolate. Mahilig ka kasi alam yung mag-kim-kim. Mahilig ka doon. Sana sana hindi ka maging pasaway. Parating sa'yo, ano ka raw? Hindi mo daw mapapagana yung iyong common sense. Sabi dito. Hindi mo daw mapapagana yung common sense mo. Magkakaroon ng pag-isolate. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo talaga or pwedeng magpaplano ka. Pero, magpaplano ka pero lack of progress siya. May paplanuhin ka, may isipin ka, pagpaplano, and then, pero lack of progress. Ibig sabihin, either hindi mo siya mapofokusan, or pwede siyang mapokusan mo siya, pero mami-misalignment ka. Pwedeng ganon. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng pagpapaliban. Tulad sabi ko kanina, may delay, di ba? Yun. And also, sana hindi talaga bad news. Dahil kanina, 2 beses na to, Disappointment. Parating sa'yo disappointment. Ibig sabihin, may tao dito, pwedeng may ikaw or someone vice versa tayo. May tao na pwedeng makarinig ka lang sa kanya or mismo harapan mo, ganyan, na mambabastos sa'yo. Magkakaroon ka ng burnout,
May mga sitwasyon na ma-unfocus ka, like I told kanina. May mga sitwasyon na hindi ka mapapakali, pwedeng may mga iisipin kang bagay-bagay, pero hindi mo naman ma-action. Puro isip lang. Ano ba yun? Tapos pwede din na may bullying ako nakikita, no? Yan. May mga magbubuli sa'yo, ganyan. May mga sitwasyon na wala kang magagawa, mangyayari yung bagay na yun. Yan, may mga titiisin ka at titimpiin ka ng mga bagay-bagay in 1 to 15. Yun ang nakikita ko sa'yo. And then, may mga tao na magiging immature or pwedeng makakaramdam ka ng kaba or fear. Pwede rin sa iba sa inyo is maboard ka sa sitwasyon mo. Pwede rin mababagot ka, ganun, maiinip, or magkakaroon ka ng mga pagdududa. Hope, siguro pagdududa kung sa sarili mo, pagdududa to begin something, to start something. Siguro ganun. And then sa iba sa inyo is pagdududa with someone. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng pagpapabaya. In any situation, tulad ng babae, baka dito, di ba? Kasi kinakailangan na magtrabaho or gawin o magkaroon ng clarity tulad ng sabi ko kanina, di ba? Or meron din ako nakikita na pag-aalangan. Maaaring magkakaroon ng pag-aalangan, ganyan. Or thinking lang yon, or sa iba is may pasaway. Ako nakikita dito Pwede rin na ikaw is pasaway. Ano dapat iwasan? Mag-put some effort ka sa sitwasyon mo dito Put some effort, jump to your fashion, be creative, pag-isipan at may aaralin ka i-research or sisiya sa atin, sasaliksikin, or pwede rin tears of knowledge ka, no? Sa iba sa inyo. Yan. You want to create something into your life, sa nakikita ko dito, and then, meron mga responsibilidad ka daw na gagawin at a-actionan this time. Parang ang dami mga responsibilidad no? Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na magiging devoted ka in the situation. Pwede rin na may kakausap sa'yo na isang babae or ikaw ang kakausap sa kanya, vice versa. Pwedeng lalaki sa iba, no? Kasi may lalaki at babae rin ako nakikita dito. Yan, no? Diba? Or handun din yung situation na may mga new idea, new opportunities coming. Ako nakikita dito. May advice Hindi ko alam kung ikaw ang bibigyan ng advice or someone's give you an advice. Iba sa inyo, sensitive. Iba sa inyo. Hindi ko alam kung may sakit ka ba or pwede rin dito sa sitwasyon mo na may bata na magkakasakit or mas bata sa'yo is may sakit. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na panghihinayangan mo or may mga sitwasyon na pagsisisihan mo. Sa iba sa inyo o pinagsisisihan, something ganun. Dapat iwasan. Ano po to, universe? Dalawa na yung 5 mo. Dapat mong iwasan. Yan, sinabi ko na kanina yun nandito. Pag-isolate sa sarili. Yung kimkimin yung mga saloobin. Yan. Kasi dapat mo rin kasi alagaan mo rin yung sarili mo. The more na nagkikimkim ka, the more na magkakasakit ka. Diba? Parang syempre yung stress mo hindi mo na ilalabas. Kung may mga trusted person ka, sabihan mo rin sila nasa loob mo. Yan, iwasan mo yun, no? Yan, iwasan mo yung mga bagay na tapos na, alam mo yun, nangyari na at tapos na. Ang na lang, yung ulitin ito. Yun na lang ang darong, diba? Iwasan mo magkaroon ka ng papabaya, maging tamad, o ma-stagnant, being a bitter, or pwede rin na yung mga taong bitter, iwasan mo yun. Iwasan mo yung not to accept or not to heal a situation. Yan, pwedeng sa health issue mo, if ever, or sa mga tao na nakapagbigay sa'yo ng sakit or hignapis, ganyan. Yun, iwasan mo na lang yun, no? So, iba sa inyo. Siyempre, yung maging magulo ang isipan, magkaroon ng sama at poot, hindi maging moody, iwasan mo yung mga taong hindi pagkakatiwalaan o hindi pwedeng asahan, mga dishonest person, walang pakailam, or
makontrol ka ng emotions mo, iwasan mo rin yun. Iwasan mo siguro yung hindi ka, ano ka naman marami kasi kayong very careful ka sa feelings ng ibang tao naman. Pero if ever naman, if ever lang, mag-take advantage ka, no? Sa lahat ng sasabihin mo, kilos mo, decision mo, yan. Para iwasin na makasakit. Kasi syempre minsan, di ba? Alay mo, bigla kang madulas. O, yung mga gano'n. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love ni Virgo? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man yan. Love ni Virgo. May papasok sa yung pera, Virgo. Congrats sa inyo. Okay, when it comes to a love, siguro, kung kayo is hiwalay, sa single muna. Sa single, maaaring LDR kayo ng karelasyon mo, or magkakaroon o may kausap ka na you feel relaxed or feel peace dito sa tao na to. Pwedeng bago siya sa iba sa inyo, no? Pwedeng nasa ibang lugar siya, pwedeng ibang bansa, or pwedeng ibang baryo, no? Sa iba sa inyo. Yun. Sa mga single, meron. Pwede rin na may makikilala kayo by social media or by the internet, ganyan. Or pwede rin sa mga friend to friend. Yung parang shokay. Ano ba yung shokay? Yun nga, friend. Basta yun na yun. Engot talaga si ate, no? And then, kung kayo sa kahiwalay, nitong tao na to, kung kayo sa kahiwalay, itong tao na to, and vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Itong tao na to, naghihintay siya and want ng peace sa'yo, no? Maari nagtatanong-tanong siya o tinitingnan niya yung social media mo kung meron ka man. Maari nagtatanong-tanong siya sa mga kaibigan mo and gusto niya ng new beginning sa'yo, no? Handun yung, ate, mahal niya ba ako? Handun yung deep hurt. Pwedeng ikaw yun na sobrang nasaktan dito sa relationship na to. Someone kasi is feeling lonely, feeling abandoned, iniwan sa ere, feeling rejected. So sad. No, itong tao na to. Sobrang deep wound yung naramdaman ng isa sa inyo dito sa sitwasyon kasi nahando na inisip niya ikaw o siya, nagkaroon siya ng thinking about developing this relationship. Maaring naging matagal din kayo or nagkaroon lang talaga ng pagbabago sa relasyon hanggang dumating yung point na isa sa inyo is kailangan mag-move on at nagkaroon ng feelings with someone sa iba sa inyo, no? Ate, gusto niya ba akong kausapin? Pero ini-spy ka kasi niya eh. Ini-spy ka niya. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng may mga nakakausap siya na relate, same friend, pwedeng ganun. Sa iba. Nagkakaroon siya ng feeling stuck siya. Thinking kasi siya if ever na magpo-focus or mag-go forward sa sayo is baka magkaroon siya ng rejection sa'yo. Yan. Kaya nagtatanong-tanong pa siya sa ngayon, or nagre-research pa siya for something. Yan. Ang nakikita ko dito. And then, kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, okay naman, andun yung peace, andun naman yung situation na, may mga situation na pinaprogress kayo at magkakaroon nakikita ko naman na there's a growth situation sa iba sa inyo. Hindi ko lang alam kung ikaw or someone, pwedeng hindi lahat pare-pareho dito, no? Pwedeng may kinakausap siyang iba or ikaw may kinakausap kang iba. Pwede kasi sa iba is kinakausap mo is your friend or pwedeng siya is sinasabi niya friend. Pwedeng ganun, no? Vice versa. Ako nakikita dito. Yun. May peace naman dito sa nakikita ko dito. Okay naman. Siguro lang, sala sa init, sala sa lamig. yung pag-uusap. Yun na nakikita ko dito. Pero bakit Hindi ko alam kung ikaw yun o siya. Either may kinakausap siyang iba
or nagre-research siya, or naghahanap siya ng friendship, or may kausap siyang friend, or pwede rin na meron siyang, di ba may mga side yun? Di ba? Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iba. Pwede naman sa iba sa inyo friend kasi nakikita ko eh. Sabi niya, friend. Sabi niya. Saan ba hahantong yun? Sabi ko. Pero sa iba sa inyo, siguro hindi naman Siguro, pwedeng kapatid, ganyan. Pwedeng mararamdaman mo naman yun. Mararamdaman mo yun, ikaw na makakasabot niyan. Tingnan natin na iyong money, Virgo. Kamusta po ang, o pwede naman isa sa inyo is mahilig talagang mag-research. Ganyan. Mahilig lang magtingin-tingin by the social media, internet, pwedeng gano'n. Money ni Virgo, September 1 to 15. Ano po to? Aba? Gandera. Oh, the Wheel of Fortune. Oy, magkakaroon ng development sa'yo. When it comes sa money, pag-uumpisa to, no? Okay, but katating sa money, there's a new horizon or new beginning into your life. Nandito ka na sa sitwasyon, maaari nag-iipon kayo, no? parang may question sa huli. Nag-iba dito nag-iipon. But dito nag-iipon, nag-action, or kasi nakita ko na there's a development happen. O yung fortune sa'yo, umaayon sa'yo si fortune, Maganda yung mo. Yan. Also, may mga new opportunities coming. When it comes sa money, is may mga tao na there's a growth, no? Nandito yung growth. Nandito yung growth niya. Nagkakaroon ng, may siguro iba dito is more kayong nag-iipon or more kayong nag-i-invest this time. May mga investment, may mga project, or may mga action situation. Nagkakaroon na rin ng improvement. Nagkakaroon na ng progress. Nagiging more on practical kasi kayo this time sa iba sa inyo. Or you need mo nang magkaroon talaga ng effort and hard work at mag-progress sa iba sa inyo, very practical. And then, focus naman sa nakikita ko to, nagiging patient naman sa nakikita ko dito. Kumbaga, pinag-iisipan mo talaga kung kinakailangan o hindi kailangan yung pagkakagastusan mo dito sa nakikita ko dito. Aayon sa'yo si universe when it comes sa money mo. There's a luck, a change of fortune, cycle of destiny is coming, good luck and karma, good, coming. And then, syempre, andin yung magto-turning point sa'yo, no? Yung cycle. Yun ang nakikita ko dito. Siguro, by 1 to 15, may biglaan lang may biglang gastos na magaganap lang sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero nasa sa'yo yun kung a-action mo siya or hindi. Pero parang may bigla ang mangyayari. And then, pwedeng, mag-iisip ka kasi, kinakailangan ba o hindi pa? Parang ganun ang nakita ko dito. Ay, tingnan natin ang iyong health. Uy, anak! Kinuha na naman yung baraha. Diyos me, yung marimar. Wag yan! Durubo ka talaga, anak. Ang health mo. Kamusta po health ni Virgo? Baby! Nahulog na doon. Dami yun. Anak. Kaya, ang bango! Sarap naman ng kiss ng anak ko. 3 of Swords. Sa health mo, may something. Ano to? Teka lang. Uy! Ayan! Either ikaw or family to, ha? Either ikaw or family. Medyo may sakit, no? Yung iba meron. Pwedeng, siguro kung wala kang sakit, siguro nandun yung emotions, feeling sad, overthinking, or may mga situation na
malungkot, ganyan, or disappointment, may mga ganon. Ano to, emotional pain. Sa iba sa inyo, siguro iba dito related to a family, ikaw or someone, hindi healthy. Ibig sabihin, hindi healthy, na kailangan ng self-care. No, dito sa sitwasyon na ito, medyo, universe na mangyayari sa kanya. Ano nangyayari po? Sa iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pagod. Sa iba naman sa inyo, kasi yung when it comes sa sa health mo, ibig sabihin, matagal lang may health issue. Ito. Oo. Matagal na kayong may health issue. Either a part of the family or maybe pwedeng ikaw. May matagal nang may health issue. Kailangan na lang siguro ito maintenance, no? Ang gawin nyo dito. Hindi naman yung nakikita ko naman ay you binavalue nyo naman. Hindi yung sakit binavalue nyo naman yung sarili nyo. Pero mas more pang magkaroon ng self-care dito sa situation. Self-care, clarity of what? Universe. Siguro, kung kailangan na konting walk, or konting kembot-kembot, lalaki ka man o hindi, siguro ganun, no? Kung medyo nagbabago na yung timbang nyo, or kasi ang pag-walk din kasi is makakatulong din kasi sana pwedeng makababa ng mga sugars, pwedeng cholesterol, magkaroon kayo ng low cholesterol, lahat kasi when it comes to walking kasi is, yun nga lang kung umuulan, problema nga yun, di ba? Kay Pilipinas pa naman, rainy, pa naman dyan. Yun, yung mga may sakit, matagal na daw may issue sa sakit. Pero may mga sitwasyon na unexpected na pwedeng magkaroon ng problem when it comes to health by this September. Yun ang nakikita ko dito. May mga unexpected na pwedeng mangyari. Hindi ko naman kayo tinatakot, pero huwag kayong makakalimot sa maintenance nyo if ever. Or tanungin nyo rin yung pamilya nyo. Ha? Tanungin nyo din. Kasi may sadness ako nakikita. Pero ayoko naman na siguro wala namang mawawala. Sana. Sana. Or pwede rin na makatanggap ka lang ng information na may kakilala ka na nawala, malapit sa inyo, nawala, pwedeng gano'n. Pero hindi kayo lahat yan. Have faith. Universe advice po. Minsan masama pa naman yung dila ko. Hindi sinasabi ko lang nasa card Baka sabihin nyo, ate, kasi nagsasalita ka na ganyan. Wala naman ako sinabi dito na wala sa card Alam niyo naman ako, hanggat maaari na pwede kong makita at pwede kong masabi sa inyo, sasabihin ko. Masakit man o hindi talagang sinasabi ko. Yun na nga lang, kung i-hate nyo ko or hindi, nasa sa inyo na yun. Basta ako, bibigyan ko lang kayo ng information na pwede makatulong sa inyo. Yan na lang yun. May aalis, Okay, when it comes sa advice, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ko, di ba? Have faith, di ba? Have faith, value yourself, value your person who value you. May mga sitwasyon kasi na tanongin mo yung sarili mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng happiness, fulfillment, and joy, no? Sinasabi rin dito, you need to escape, withdraw, letting go, or walk away with something na situation na is not working to you anymore, o kaya yung mga disappointment in life, ganyan. May mga bagay na kung kinakailangan humingi ng payo, humingi ka ng payo. May mga bagay na huwag kang papanghihinaan ng loob, ibig sabihin, no? Huwag kang magpapastak o huwag kang magkaroon ng self-imprisonment or thinking about negativity. Alam ko naman hindi ka nagtiting ng negativity, pero hindi natin may iwasan na makakapag-isip ka noon, no? Iwasan mo na lang yun. Yung matrap, ma-stuck in a situation, tatandaan mo, the choices is always available is in yours, no? May mga kailangan talagang gawing hard work, no? Dito sa situation na to. May mga kailangan na
siyasatin, alamin, mag-seek pa ng information for something into your life, bibigay sa iyo yung the light ng situation na yun or yung the way kung paano, basta palagi ka magtatrust sa intuition mo, yung sign, magbibigay siya ng mga sign sa iyo. No, huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa kasi the blessing is coming. May mga tao pa rin na magiging sakim or makasarili. Maaaring may alaga kayong baboy. Arigato namaste, God bless.